naitalang 14% increase sa approved investments at ang approval ng 13 billion peso big-ticket projects ating tatalakayin kasama si Evariste Kagatan, Executive Director ng Investment Promotion Services ng Board of Investments. Ma'am, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Miss Nina and Yusek Marge. Salamat po sa pagkakataong ito na ma-share namin yung good news po ng BOI. Ma'am, una po sa lahat, ano po ang nakikita ninyong dahilan nitong 14% increase ng approved investments kung ikukumpara nung nakaraang taon sa unang 5 buwan pa lamang ng 2024? Malaking bagay na patuloy na lumalago ang ating ekonomiya at lumalago ng mabilis. Isa tayo sa pinakamabilis na paglago ang ekonomiya dito sa rehiyon natin. And ito ay isa sa mga isinasaalang-alang ng mga mamumuhunan kapag naghahanap sila kung saan sila maglalagak ng puhunan. At malaking bagay din na ang ating Pangulo ang siyang nangunguna sa paghihikayat ng mga mamumuhunan na banyaga para tingnan ang mga opportunities na mayroon dito sa Pilipinas. At puspusan po ang BOI at ang iba pang investment promotion agencies sa efforts namin na paghikayat ng investors. At hindi lang ho paghikayat, pagka nagkaroon na sila ng interest dito, napaka-importante din na tulungan talaga natin sila para mag-actualize po yung investment interest nila into actual operations. Ma'am, dito po... mataas na rin po yung tumataas, nakikita po namin na mas mataas na rin po ang kumpiyansa at tiwala ng mga mamumuhunan dito po sa ating bansa. Okay. Ma'am, no, dito po sa mahigit na 640 billion peso investment ngayong taon, mula po sa anong sektor o industriya ang karamihan sa mga ito? Karamihan po sa mga ito ay nasa sektor po ng renewable energy, agrikultura, real estate, this is mass housing, transportation and storage, at manufacturing. Importante po na malaman po natin na ang Pilipinas po, pinuposisyon po natin siya bilang isang hub for smart and sustainable manufacturing and services. Kaya po ang sektor po ng renewable energy, clean energy ay isang importanteng sektor po sa atin, at maganda na nakikita po natin na talagang marami pong interes at na nagkakaroon ng pamumuhunan dito po sa sektor ng renewable energy at syempre sa agrikultura din at sa manufacturing. Alright, ma'am, kailan naman po ito mararamdaman ng mga manggagawa po sa atin dito po sa bansa? At ilang trabaho po ang maaaring maibigay ng mga pamumuhunang ito? Sa amin pong tala, ang number of jobs that will be created is nasa 13,871 jobs. Dahil base ho sa kind ng project, iba-iba ho kasi ang gestation niyan. So kung wari mga renewable energy, mga 7 years, up to 7 years pa po yan bago ho mag-commercial operation. Pero kunwari mga IT BPO, mga light manufacturing, mabilis po nating makikita yung actual na pagpasok ng mga proyekto. Pero dito sa mahahabang gestation na projects, syempre unti-unti ho as they start their construction, yung mga incorporation, meron na ho rin niyang paunti-unting mabibigay na trabaho para sa mga Pilipino. Okay, ma'am, mula po sa anong mga bansa ang karamihan sa mga namumuhunan sa ating bansa? For the first 5 months, no, nakita namin muli yung
kumpiyansa at tiwala ng mga Pilipinong mamumuhunan sa atin. So parang nasa 82% po ng total approved investments namin, mga Pilipino po yon. But kung pag-uusapan po natin ang mga banyaga, nanggaling po ito sa Switzerland, sa Netherlands, sa Singapore, sa Taiwan at sa Amerika. Yun po yung 5 top sources po ng investments natin para sa unang 5 buwan po ng taon. Okay. Ma'am, sa ibang usapin po, paliwanag nga po, ano po itong inaprubahan ng Board of Investments na mahigit 13 billion pesos na proyekto? At sa anong mga sektor po ang proyektong ito? Itong 13 billion na proyekto, ito ho yung mga BOI na po mismo ang nag-aproba. Hindi na po ito kinailangang umakyat pa po sa FIRB. Tulad po ng dati na 1 billion pa lang po na projects aakyat po sa FIRB. Dahil po nag-issue may issuance ang FIRB na hanggang 15 billion ay ang approval will be at the level na ng IPA. So itong sinasabi naming 6 na proyekto ng BOI na nag-a-amount to 3.35 billion, ito po yung mga malalaking projects na less than 15 billion na BOI board na po ang nag-approve at hindi na ho kinailangang umakyat pa ho sa FIRB para i-approve ito. But yung mga projects po nito are into dressed chicken, dairy products, dairy production, tourist accommodation, air transport po. Ma'am, gaano kalaking tulong naman po ang mga investments na ito para sa food security at maging sa ekonomiya po ng ating bansa? Marami kaming nakikita ngayon na pumapasok na proyekto na nasa larangan ng agrikultura. Bigay ko lang yung may 2 malaking proyekto, yung processed chicken po nga, dressed chicken at saka yung dairy products. Alam naman po natin na import dependent tayo on dairy at saka sa chicken. So maganda pong projects na dumadami po yung nagpo-produce dito locally ng ganitong klaseng agricultural products na kailangan ng ating mga kapwa Pilipino sa hapagkainan. Nakikita rin po namin na may mga ibang proyekto sa agrikultura na tulad ng yung cold storage, meron pong ganon. Importante to kasi alam natin minsan tumataas yung presyo dahil nasisira yung agricultural product, pero kung mas marami sanang cold storage, then mas mapapatagal po natin yung shelf life po ng ating agricultural products. So nakakakita po kami ng ganito. Yung mga ganitong investments that will contribute to our food security and will provide employment, syempre po yun yung magandang contribution ng mga proyekto na ito sa ating ding ekonomiya. Alright, ma'am. Maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Everist Kagatan, Executive Director ng Investment Promotion Services ng Board of Investments. Salamat din po.